Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 26 hanggang 27 nagpapatuloy. Natalo ng ating bida ang higanteng alien. Nagtataka ang mga netizen bakit ang bilis daw natalo ang Titan Blade. Nagulat sila dahil sa likod ng ating bida tumayo ulit ito at nag-iibang anyo. Naging isa itong bundok na maraming mata at may mga malalaking patalim na kapalibot dito. Sinabi ni Nanding na ito daw ang final form ni Titan Blade, isang Beyblade. Malakas daw ito kaso mabagal naman itong kumilos. Nagsimula na itong umikot. Sinigawan naman ni Nanshuhan ang anak niya na mag-ingat. Dahil naging isa ng buhawing ipo-ipo si Titan Blade. Agad naman naglabas si Nanding ng bilog na spiritual na enerhiya. Pinakawalan niya ito isang zero ng Bleach Eren Car, ipinagbabawal na technique times 50 overdrive. Dahil sa atake ni Nanding nagkaroon ng butas ang buhawing ipo-ipo. Kinuha itong pagkakataon ng ating bida, umatake ulit siya gamit ang Azura Demon Blade Getsuga Tensho ni Ichigo. May maliit na bahagi si Titan Blade na gumagalaw pa. Gumamit ulit si Nanding ng ipinagbabawal na teknik, Wood Elements. Tinalian niya ito para hindi makatakas. At inatake niya ito gamit ang Azura Hell on Earth. Nasaksihan ito ng mga netizen, lalo silang humanga sa lakas ng ating bida na solo kill nito ang final form ni Titan Blade. Humanga sa kanya ang kanyang tatay, hindi lang daw kahoy ang kayang gamitin na ipinagbabawal na teknik ng ating bida. Oras na daw para maglagay ng malupitong pormahan si Nanding. Nagtanim ito ng 1.5 milyon na Sword Key Formation. 1.5 milyon ng Earth Spike Formation at 1.5 milyon na Frostbite Formation, parehong 30 kilometro layo ng sakop nito. Pagkatapos ay isang ipinagbabawal na teknik ng Earth Element Rise. Lumabas ang isang dragon na gawa sa hampas lupa. At ginamitan niya ng malupitong pormahan ang mga patay na bayani para lumakas sila. Wala na daw atrasan ito laban kung laban matira matibay, bakla ang umayaw. Nag-level 5 na ang malupitong pormahan ng ating bida, may bago na namang teknik ito, Colossal Beast Slayer at 50 times amplification na pormahan, 60 pesos na bato kada gamit nito. Napangiti ang ating bida dahil tamang-tama daw ito para masubukan niya. Magtatanim siya ng 3 milyon na Colossal Beast Slayer. Sa kasamaang palad naglabas si System na kulang siya ng bato para may sigawa ang malupitong pormahan nito. Na bad trip tuloy si Nanding, masyado daw siyang nasobrahan sa yabang sa kaka-flex ng lakas niya, kulang pala ang budget na dala niyang bato. Kailangan niya daw magtipid ng paggamit ng bato. Naiisip niyang palakasin ang mga alaga niyang 3 milyon na nagbagong hayop. Times 10 na lalakas nito ang amplification na malupitong pormahan. May natitira pa siyang 6 na milyong bato, balak niya itong gamitin sa pader ng ika-7 depensa. Hinawakan ni Nanding ang pader. Sinimulan niya itong pagandahin gamit ang times 50 amplification overdrive malupitong pormahan. Masaya ang mga bayani at sundalo dahil pinatibay daw ng kanilang idol Lodi ang pader. Nagsabi si Su Chang na pinalakas daw ni Nanding ang depensa nila at alam na rin ni Commander Wang Zai bakit pinapatay ang lahat ng camera para hindi malaman na iisang tao lang ang 5 banal na divine level. Hindi daw dapat mapanood ng mga matataas na korap na opisyal ng bansa dahil isipin nila malaking banta ito sa kanilang posisyon. Hindi daw tinago at pinagilan ng idol Lodi nila ang totoong lakas nito dahil may tiwala siya sa kanila na hindi chismoso at nasa panganib mga mahal nito sa buhay. May 3 oras pa daw bago mag-umaga, kailangan nilang magpahinga para hindi masayang binigay sa kanilang pagkakataon. Ubus na ang mga bato ni Nanding pero may lakas pa naman siyang lumaban. Kahit Azura mode lang gamit niya, kaya niya silang ubusin. Umatake na naman siya sa 10,000 ibang lahi. Pinapanood ito ng tatay niya mula sa taas, ipinagyayabang niya na naging anak niya si Nanding. Sumagot ang tropa nito, masyado na daw mayabang si Nanshuhan porket may anak itong bigating artista. Lalo tumindi ang digmaan, sobra na ang pagpapasikat ni Nanding sa battlefield. Samantala sa hospital, kasalukuyan naka-confine si Chu Chan dahil nasobrahan ito ng paggamit at binabantayan naman siya ng kuya niya na hindi pa natutulog 2 araw na. Sinabihan siya ni Nancy na wag nang mag-alala dahil nasa maayos na kalagayan ang kapatid nito. Tinapik ito ni Nancy sa balikat dahil ayaw makinig, bahala na daw ito sa buhay niya. Sabay iniwan niya sila sa ere dahil masyado daw itong papansin. Wag daw itong feeling pogi dahil hindi siya tatagos sa kapatid ng ating bida. Sumagot si Chu Xinghe na alam daw niya na wala siyang bitaw.
Nagising naman si Chu Chan, tinawag niya ang kanyang kuya, masyado itong maingay. Tinanong nito ilang araw daw siyang tulog at karamihan daw sa kapangyarihan ng ating bida ay ginagamitan ng bato. Nagulat si Chu Xinghe, hindi niya akalain na gumagamit ng ipinagbabawal na bato si Nanding. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang kapatid. Samantala ang ating bida ay kasalukuyan pa rin nakikipagbakbakan sa 10,000 ibang lahi. Pagod na siya dahil wala siyang kapalitan. Biglang sumulpat sa likod niya si Chu Xinghe, sinabi nito na gising na ang kapatid niya, pwede na silang bumalik sa Manila City. Ang malupitong pormahan sa harap, kasunod ang bayaning patay at mga alagang nagbagong hayop, hinanda daw ito ng ating bida kaya hindi na siya kailangan dito, bumalik na siya sa lugar kung saan siya kailangan, kung saan magaganap ang huling laban ng mga Filipino. Gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya para mabigyan ng panahon si Nanding makapaghanda. Kapag bumagsak daw ang ika-7 depensa, agad silang authorized sa ika-5 depensa ng bansa. Humanga sa kanya ang ating bida, matalino daw itong bata, advance mag-isip, sumagot si Chu Xinghe, ginagawa lang niya ang kanyang tangkulan. At nagpasalamat si Nanding dahil may kapalitan na siya sa trabaho, makakapagpahinga na siya bago ito makaalis. May mensahe daw sa kanya. Ang tatay nito nakapagyabang daw siya sa buong frontline dahil anak niya tumalo sa higanteng alien. At may isa pang sulat, galing sa kapatid niyang babae, kinumusta siya nito. Sa Manila City Trial Grounds. Nakabalik na si Nanding mula frontline, nag-iipon ito ng maraming bato paghahanda sa darating na digmaan. Wala na daw siyang mga atabs ngayon dahil itinulong niya sa frontline para makatagal sa laban, kaya kailangan niya itong mapalitan. Nagmeritisan ang 3 babae, umagang-umaga hindi nila napanood ang laban sa ika-7 depensa dahil naputol ang signal. Kinabukasan na daw nagkaroon ng signal at ang daming alien na 10,000 ibang lahi na namatay. Hindi daw sila makapaniwala sa naging resulta ng laban, parang isang himala. May bago silang chismis sa Hilagang Kanluran, may mga nagbagong halaman na tumubo. Hindi lang daw halaman ang tumubo, parang nabuhay ang kanilang diwa, ganado silang magtrabaho ngayon. Iniisip ng ating bida na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng ibang lahi, lumalakas ang spiritual na enerhiya sa Earth. Napansin nila si Nanding, poro daw ito trabaho, dapat nagpapahinga rin ito, mag-rides, chill at travel kagaya ng out of town. Mas gusto daw niyang umuwi at matulog na lang dahil mahal ang gasolina. Kabilugan ng buwan. Palihim na nagkita si Nanding at Chu Chan, gagala daw sila sa Meteor Valley para kumuha ng bagong pet nito na level 7 nagbagong agila. Sa Meteor Valley lumilipad ang isang nagbagong agila. Inatake nito ang mga nakitang tao na nag-unwind sa lugar. Napatakbo na lang sila dahil wala silang laban sa nagbagong agila. Nagpumiglas naman yung isang bayani, nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinuntok niya sa dibdib ang nagbagong agila gamit ang Grand Flood Fist. Kaso hindi ito umubre dahil level 5 lang siya na bayani. Samantala tumakbo na ang 3 kasamahan nito para mailigtas ang buhay nila. At dito nagtatapos ang Kabanata 26 hanggang 27. Maraming salamat po sa panonood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.